Magandang araw sa ating napanood na pelikula o nobela na No Limitang Here ay ating iisa-isahin ang mga pangunahin at mga ikalawang tauhan na nakapaloob roon. Unang-una ay si Juan Crisostomo Ibarra, si Maria Clara, si Elias, si Kapitan Tiago, si Padre Damaso, si Padre Salvi, si Don Rafael Ibarra, si Piloso Potasio, syempre hindi mawawala dyan, si Asisa, Crispin, Basilio, naroon din sina Doña Victorina, Don Tiburcio, Padre Sigbila, Doña Consolacion, Alperes, at ang mga ikalawa namang tauhan ay sina Kapitan General, si Pia Alba, si Tia Isabel, si Don Saturnino, si Don Pedro A. Baramendia, si Kapitan Pablo, si Don Filipo Lino, ang alkalde, si Pedro, si Linares, si Teniente Guevara, si Nol Juan, Taong Dilaw, si Lucas, ang guro, naroon din sina Albino, Andong, Balat, Tarsilo Alasigan, Bruno Alasigan, Andeng, Iday, Sinang, Neneng, Victoria, Leon, Kapitana Maria, Hermana Rufa, Don Primitivo, Kapitana Tinchang, Kapitan Tinong, Kapitan Basilio, Kapitan Valentin, Carlicos, ang punong sakristan, at ang panghuli ay ang tagapaglibing. Ang pelikulang No Limitang Here na idinirect ni Gerald De Leon noong 1961 ay isang mahabang kwento na may iba't ibang pangyayari. Narito ang isang buod na mga pangunahing pangyayari sa pelikula. Ang kwento ay nagsisimula sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra sa Pilipinas matapos ang mahabang panahon ng pag-aaral niya sa Europa. Siya ay may layuning ipagpatuloy yung mga hangarin ng kanyang namayapang ama na makapagbigay ng pagbabago sa lipunan. At sa pagbabalik niya, natuklasan niya ang mga katiwalian at pang-aapi ng mga Kastila at ang mga pang-abusong mga praile sa mga Pilipino. Nakilala niya din ang mga iba't ibang mga karakter sa kwento na nagpapakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kasama niya si Maria Clara, ang babaeng anak ng isang mayamang pamilya na kailangang harapin ang mga pagsasabwatan at sekretong nakaugat sa kanyang pamilya. Sila ay nagtangkang labanan ang mga sistemang nagsasamantala sa mga Pilipino. At sa paglalakbay ni Ibarra, nagkaroon siya doon ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao at grupo na may iba't ibang adhikain. Ito ay naglalayong ipakita yung mga iba't ibang issue at suliranin na kinakaharap ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. At sa huli, si Crisostomo Ibarra ay nadamay sa isang pagsasabwatan at siya ay pinaratangan ng mga Kastila siya nga ay nailagay sa bilangguan at doon ay nagkaroon ng mga pagsubok at panganib na nangyari sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pelikula ay nagpapakita ng pag-asa at determinasyon ng mga Pilipino na labanan ang mga pang-aapi at itaguyod ang katarungan. Bagamat malungkot ang naging wakas ng pelikula, ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga manonood na magpatuloy sa laban para sa kalayaan at katarungan. Ang pelikulang No Limitang Here ay isang mahalagang obra na naglalayong magmulat at magbigay inspirasyon sa mga manonood tungkol sa mga suliraning panlipunan at politikal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang taimtim na naglalahad ng mga pangyayari sa nobelang No Limitang Here ni Jose Rizal na naglalayong hikayatin ang mga manonood na maging mapanuri at aktibo sa pagbabago ng lipunan. Sa pelikulang No Limitang Here, ang ilang mga eksena ay naganap sa iba't ibang lugar. Narito ang mga ilang lugar na pinaganapan ng mga pangyayari. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang bahay ni Kapitan Tiago ang nagsilbing pangunahing lokasyon sa kwento. Dito naganap ang mga mahahalagang tagpo at ang mga pagtitipon. Sa simbahan.
Ang simbahan ay isa ring mahalagang lokasyon sa pelikula. Dito naganap ang mga makasaysayang pagdiriwang at mga pangaral. Sa may ilog. May mga mahalagang tagpo sa ilog, kabilang na dito ang ilang mga lihim na mga pag-uusap. Sa kagubatan. Ang kagubatan ay nagsisilbing lokasyon para sa mga sekreto at mga pagtatagpo ng mga karakter, kabilang na ang mga revolusyonaryo. Ang mga lokasyon sa pelikula ay nagbigay buhay sa nobelang No Limitang Here at nagbigay kulay sa mga pangunahing tagpo ng kwento kung saan napakahalaga sa pagpapakita ng buhay at kultura noong panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ano ang aral sa kwentong No Limitang Here? Sa pamamagitan ng kwentong No Limitang Here, namulat ang mga Pilipino sa mga problema at suliranin ng ating bayan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang kwentong ito ay likas na kapupulutan ng maraming aral. Una na nga dito ay ang pagmamahal sa bayan. Ang kwentong No Limitang Here ay nagbibigay aral patungkol sa pagmamahal sa sariling bayan. Ipinakita ng mga ilang tauhan ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaroon ng pananagutan sa pagbabago ng kalagayan ng bansa. Ipinakita ng mga ilang mga tauhan sa kwento ang kanilang dignidad, determinasyon at prinsipyo upang mabago ang mga katiwalian at pagmamalupit ng mga prayle at mga opisyal ng pamahalaan. Pangalawa, ang pakikipagkapwa-tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay isang mahalagang katangian na naipakita sa pelikulang No Limitang Here. Ipinakita na ang pagtrato sa kapwa-tao ay hindi dapat batay sa estado sa buhay, edad o antas sa lipunan. Pangatlo, ang pagpapahalaga sa edukasyon. Ipinakita sa kwento na ang pag-aaral at edukasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng tao at ng bansa. Ipinakita ni Crisostomo Ibarra kung paano ang edukasyon ay makakatulong sa pagbabago ng kalagayan ng bansa. Taliwas sa kagustuhan ng mga prayle noon ang paglaganap ng kwentong No Limitang Here sa kadahilan ng isinisiwalat nito ang mga katiwalian at pang-aabuso na naranasan ng kapwa nating mga Pilipino. Dagdag pa rito, inilalahad din ang mga pangyayari na maaaring makasira sa imahe ng simbahan at maging dahilan ng kawalan ng respeto at tiwala ng mga tao sa mga pari. Sa panahon natin ngayon, naging matinding usapin rin ang ukol sa isyong ito. Marami ang hindi sang-ayon na ituro ang kasaysayang ito sa mga eskwelahan. Ang perception ko ukol sa usaping ito ay tama lang na ibahagi at malaman ng mga kabataan ngayon ang naging kasaysayan ng Pilipinas noon. Hindi upang siraan ang simbahan, kundi upang maging daan tungo sa maayos at maunlad na bansa. Kapupulutan din ito ng mga mahahalagang aral gaya ng pagkakaroon ng pakialam o pagkakaroon ng pagmamahal sa bayan. Hindi natin dapat ipagkait ang katotohanan, masama man o maganda ang naging kasaysayan, sapagkat ito ay maaaring magkaroon ng malaking bahagi sa ating kinabukasan.